Nakatutok si Mau Gonzalez. Dahil sa hindi pagsipot sa pagdinig ukol sa mga umano'y pang-aabuso sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, sinagpina na ng Senado si Pastor Apollo Kibuloy. Kabilang sa mga alegasyon laban kay Kibuloy ang pang-aabusong sexual sa mga babaeng miyembro na ang ilan mga menor de edad. Katulad yan, pang-aabusong sexual. So paano mo ngayon yun mapuprove? Meron ba kayong mga medico legal? Meron ba kayong mga DNA test? Nakuhanan ba si Pastor Kibuloy ng DNA sa loob nyo? Tapos minor de edad, no, di ba? Nakikita mo yung mga ibinabato kay Pastor Kibuloy? Mga no bail na ano yan, non-bailable na mga offense yan. Kapag kaya sinampa sa korte at nahanapan ng probable cause ng piskalya, maniwala kayo, kulong to si Pastor Kibuloy. Habang dinidinig yung kaso niya, kasi nga yung rape, tapos lalo na yung rape ng minor ay siguradong ano yan, siguradong non-bailable yan. Kaya alam na natin ang gustong mangyari ng mga ito. Magtatayo si Pastor Kibuloy ng simbahan sa kulungan. Ayon sa Bureau of Immigration, base sa kanilang impormasyon, nasa Pilipinas pa raw si Kibuloy. Irerekomenda naman ng Department of Justice na isyuhan siya ng Immigration Lookout Bulletin Order. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Kibuloy, pero dati na niyang sinabing hindi siya dadalo sa pagdinig at haharap lang sa korte kung may reklamo. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado, ilang dating miyembro pa ng Kingdom of Jesus Christ ang humarap. Lahat sila nakaranas umano ng pang-aabuso mula mismo kay Kibuloy, gaya ng hardinerong si alias Rene. Walang iya, hardinero pa pala siya. Hardinero pa, nagkulang pala yung balita natin. Kasi kala natin namamalimos lang siya, researcher, scholar, eyewitness, meron pa pala siyang bagong trabaho, hardinero. Ang galing mo kuya, Pucha, pagka nagtrabaho ka sa ibang bansa, yayaman ka. Ang dami mong alam na trabaho. Ito na naranasan ang pananakit mismo sa kamay ni Kibuloy. Pag hindi po siya nagagandahan sa aming landscape sa mansyon niya, sinasampal niya po kanya at pinahampas. Kontakin mo Magla-landscape ka sa mansyon niya. Tapos, pagkatapos kung mamamalimos ka pa. Tapos, kinagabi, magre-researcher ka pa? May oras ka pa nun, sir? Kwento niya, nakita pa niyang bumibisita noon kay Kibuloy sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Nakita mo ng sarili mong mata na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase. Yes po, Madam Chair. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng dating Pangulo at Vice President Duterte. Samantala, ayon kay alias Jackson, pinagbabantaan na umano ang mga dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na tumetestigo ngayon sa Senado laban kay Kibuloy. Dagdag niya, lumapit siya sa umanika ng kamay ni Kibuloy na tinukoy niya bilang si Enteng Canada para sabihin ang kanyang plano umatras na bilang testigo sa Senado. Pero nagulat daw siya sa naging tugon nito. Sabi niya na, yung sabihin mo sa mga kasama mo ng mga testigo, namuhay kayo ng peaceful, mapayapa. Tapos, sasali kayo dyan. Hindi natin alam, baka mayroong magiging tandem na tatabi sa inyo. Kilala namin kayo. Naungkat din sa pagdinig ang hindi raw pagpapasweldo sa mga trabahador sa Sunshine Media Network Incorporated o SMNI na media organization na iniuugnay kay Kibuloy. Yung iba po dyan, mga worker ni Pastor Kibuloy. Katulad nito. Pwede naman pala yung ganyan. Via Zoom, web. Pucha, bakit nung si Tebis hindi nyo pinayagan magganyan? Bakit kayo? Pwede pala ng ganyan. Senator Bato! Ano to? Senator Bato? Bakit sa committee ni Rizal Tiberos pwede?
Pag gusto naman pala, pwede. Bakit sa committee mo nun? Hindi. Talaga, Senator Bato ha. Sinungaling ka. Gusto mo pa yung nandiyan dyan para susumpa ng under oath ha. May outsiders, ano po, Elias David? Wala pong mga benepisyo. Illegal talaga po yan. Bawal ang papagtrabahuin mo ang isang tao at hindi mo bigyan ng sahod at mga benepisyo na nararapat ayon sa batas. Hindi po ba ito in fact human trafficking? Kasi parang indentured slavery na ito eh. Lumalabas, SMNI is engaged in human trafficking. Yes, good morning, Madam Chair. Yes, given the set of facts po na present ni alias Rene, maaari po siyang pumasok sa definition ng trafficking in persons under sa law natin, and it may be considered as trafficking for labor exploitation. O then file a case. Just file a case if you feel like there was a law na na-violate. Oh, if there's a law na na-violate, go ahead, file the case. Ngayon na. Huwag nyo na sayangin yung mga oras nyo dyan kasi pera ng taong bayan yung ginagastos nyo dyan. Aircon, kuryente, pagkain, tubig, soft drinks, merienda. Oh, Diyos ko po, ang laki ng ginagastos nyo dyan. Oh, syempre, pati media, papakainin nyo yan. Buwis na ang taong bayan yan, sinasayang nyo, wala rin naman kayong... Isa lang naman ang gusto nyo mangyari dyan ma-contempt si Kibuloy. Pero magpapakulong yan, kayo talaga. Sige Kibuloy, magpakulong ka dyan para dagsayin sila ng 3 million. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng SMNI. Pero isang abogado na miyembro rin ng Kingdom of Jesus Christ ang dumepensa at nagsabing volunteers ang full-time workers at hindi naman empleyado. As full-time miracle workers of the Kingdom of Jesus Christ, because this is a religious organization, a corporation, so we don't have salary, but we call them honorarium, Madam Chair. Our salary... Honorarium po, yes, attorney, na honorarium. 200 to 300 pesos a week, depende sa mood ni pastor. So it ranges to, we cannot give you the exact, like 3,000, 4,000, 5,000. It depends Every week upon po. the salary. It depends upon the ministry that was entrusted to you. Inimbitahan na sa Swerte nga nila, may sweldo sila eh. Kahit ko sa inyo, nanay ko halos every other day, nasa simbahan. Pag uwi ng bahay, gutom na gutom. Wala mang pakain. Pero para sa simbahan, ginagawa nila yan. Ganun talaga, faith yan eh. sa susunod na pagdinig ang mga inakusahang miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at SMNI. Ayan. Kung usapang hearsay lang, sabi ko nga sa inyo, kung gaano karami yung hearsay na itong mga to, sigurado tayo na marami ring hearsay. O yung miyembro nila, which is 3 million yun. So, accusation of a few versus defense ng millions of members. Sino paniniwalaan nyo? Risa Ontiveros.